Umakyat na po sa halos 100 ang latest na bilang ng mga nasawi sa lalawigan po ng Cebu. Ilan sa mga ito'y inanod ng baha. Nagpapasaklolo na ang Kapitolyo sa palasyo dahil posibleng marami pang natangay. Nakatutok si Alan Domingo ng GMA Regional TV. Binalot ng hinagpis ang mga pamilyang namatayan sa barangay Kutkot, bayan ng Liloan sa Cebu. Dahil sa barangay pa lang na ito, umabot sa 35 ang naiulat na nasawi base sa post ni Mayor Aljo Frasco. Pawang mga inanod ng rumaragasang baha sa kasagsagan ng Bagyong Tino madaling araw kahapon. Ikinuwento ng isang ina kung paano nawala ang kanyang 5 taong gulang na anak. Naduot mi sa gaplon, pagduot ako sa gaplon, nahayang pa na ako ang papa. Sumuna na nawa ako anak, nabuyan. Pagbalik niya sa babaw, pagkatkat sa saging, habili na ako ang anak, wala na nakuha. Sa bayan ng Compostela, 15 ang nasawi. Dito makikita kung paano umabot ang baha hanggang sa bubungan ng mga bahay. Sa Mandawi City naman umabot sa 12 ang nasawi. Malaki rin ang idinulot noong pinsala ng bagyo. Kwento ng isang konduktor, nalubog sa baha ang lahat na 200 buses nila kaya hindi na muna magamit. Ang Samoa na unta nga bisag gamay nga kanang ayuda lang hinabang ba kay kami di may makapasalig nga makabihay mi dayon kay tungod po na sa pagtinabangay pag ayuan ng mga sakyan na namo diha malimpyuhan nga makadagan mi. Sa ngayon, mayroon ng 97 ang kumpirmadong nasawi sa buong lalawigan ng Cebu. Ayon kay Gobernador Pamela Baricuatro, humingi na sila ng tulong sa national government para sa search and rescue operation dahil naniniwala siya na mas marami pa ang natangay ng baha. Nangayo tag reinforcement sa national. Kay max out jud kayo ang ato mga responders karon because of course ang Cebu City sad nanginhanglan sa silang tabang. So we've already talked to Malacanang yesterday regarding sa reinforcement sa ato mga responders. So and we also talked to Secretary Teodoro. So the ILG. So that's why nagpadala sad sila og mga responders from Coast Guard, from AFP, PNP, Philippine Navy. Pinulong din ng gobernador ang mga stakeholders para maibalik agad ang basic services. We want to restore power and water as soon as possible. So muna atong priority karon aside from the ongoing rescue operations. Para sa GMA Regional TV Balitang Bistak at GMA Integrated News, Alan Domingo, nakatutok 24 oras.